Isa po sa mga pinangalanan ng mga dating sundalo si General Nicolas Torre III at tinawag po niya ito bilang isang very disturbing ang kanyang pagkakadawit. May live report si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis Bombo Jai, tinawag nga ni dating Philippine National Police Chief at kasalukuyang Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na very disturbing o nakababahala ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa mga alegasyong sinabi ng nagpakilalang 18 ex-Marines sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay pa rin yan ng investigasyon nga sa manumalyang flood control projects kahit malino na umano na may ilang lapses sa kanilang mga pahayag. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Torre na bagaman hindi pa niya lubusang napag-aaralan ng mga paratang laban sa kanya at naniniwala siyang wala itong sapat na basihan, handa siyang humarap sa Senado kung siya ay patatawag upang maipaliwanag naman ang kanyang panig. Ayon kay Torre, mahalagang maobserbahan ng publiko ang paraan ng paglalahab ng mga alegasyon ng mga dating sundalo mano na anyay tila bigla na lamang inilalabas at kulang sa malinaw na detalye. Binigyan din niya na dapat ay handa at consistent ang mga testigo sa kanilang mga pahayag, lalo na kung seryoso ang mga paratang na kanilang inihaharap. Dagdag pa niya, kung totoo man ang mga sinasabi ng mga nagtestigo, dapat ay wala silang pag-alinlangan at tuloy-tuloy nilang mailalahad ang kanilang salaysay na walang pagkakasalungat. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni General Nicolas Torre III. It's really something that's very disturbing. Pero hintayin ko na nga lang ang kung ako man ay kung sineryoso ng Senado ang kanilang mga sinabi at ako'y patawag, di attend ako at doon natin sagutin at mahirap yung sagutin natin ng laway-laway lang. Gusto ko nakasulat eh. I think about all those things na sa tingin ko naman ay irrelevant naman at saka parang senseless naman eh. Pabayaan ko na lang muna at hintayin ko ako ipapatawag ng Senado. Ang kanilang mga demeanor, ang kanilang mga sinasabi, ang basic legal rigor ng kanilang mga sinasabi dahil talaga namang maraming walang basihan, maraming walang basta out of the blue na hinuhugot lang yung mga sinasabi nila eh. Kaya I think I will leave it at that first. Kaugnay pa nito, pinano rin ni Torre ang ilang detalye sa testimonya ng mga nag-akusa sa kanya. Anya may mga bahagi ng kanilang pahayag na mali, kabilang ang pagtukoy sa kanyang naging posisyon sa serbisyo na naging sundalo at chief of staff pa raw siya. Dahilan upang questionin niya ang kredibilidad at layunin ng mga alegasyon. Muli, ang tinig ni General Nicolas Torre III sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Yun na nga ang isang matindi dyan kasi sila naman ay dumating doon supposedly prepared. Dahil sila ang nasa offensive, hindi naman sila sumasagot na kung ano, kundi sila ang gumagawa ng istorya, sila ang gumagawa ng naratibo. And dapat, kung totoo talaga yun, dapat tuloy-tuloy ang kanilang mga sinasabi at wala nang tanong-tanong na kung ano pa man. Eh, pati nga ang designation ko lang, mali na kaagad eh. Ginawa ako sundalo, ginawa pa akong chief of staff. So, it's makes you think kung ano ang purpose talaga ng mga tao na to at kung sino ang nagko-coach sa mga to at kung ano ang kanilang purpose talaga. Matatandaang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong ika-4 ng Hunyo, sinabi ni Benny Bolontate, isa sa mga nagpakilaling dating miyembro ng Philippine Marines, na may mga taong umano'y nanliligaw o humikayat sa kanila na huwag nang magsalita tungkol sa mga alegasyon ng katiwalian sa mga flood control projects. Kabilang umano sa mga kumausap sa kanila ay si Torre. Ayon sa naturang ex-Marine, hinihikayat umano silang huwag suportahan ng mga pahayag ng ni Orly Gotesa at pinapipirma umano sila ng affidavit na magpapawalang bisa sa mga naunang pahayag nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na ebidensya o dokumentong nagpapatunay sa alegasyon laban kay Torre at hindi pa rin siya opisyal na inipapatawag sa Senado kaugnay ng nasabing issue. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.